and then we will try to have live so that our brothers and sisters can also follow in times they are available. So believers. Okay, magandang umaga muli. Andito tayo sa ating series ng ating biblical history. Okay, kumusta po kayo? Kasama natin ngayon si Sister Nympha and family. Sa Batangas po yan. Okay. So, umpisa natin ang dito tayo, balikan natin yung ating outline, balangkas ng ating pag-aaral sa Genesis. At natapos natin yung part ng Genesis 1. Genesis 1 at saka yung additional insights. At ito nga po yung last natin na pag-aralan, yung additional insights na kung saan ay ating inalam yung author, date, and recipients of the book of Genesis. At ating napalaman na ito yung sumulat nito ay si Moses. At ito ngayon ang ating sundan, outline ng book of Genesis, na nandito na tayo sa God's creation. Umpisa natin yan. And then sundan natin ito sa chapter 2, 1 to 3, na ito ay part actually sana ng creation. But nasa masupos siya sa chapter 2. Okay? And then okay, dito tayo sa the 7th day, God's rest. Okay, so bago pa man tayo magpatuloy ng ating pag-aaral, i-welcome natin ang ating mga kapatiran na those who are sumusubaybay po sa ating live sa FB, ating Present Truth Believers group. Welcome po and good day. At tayo ay humiling muna ng tulong sa Banal na Espiritu sa ating patuloy na pag-aaral po ng Genesis. Tayo po muna ay manikluhod at manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli sa umagang ito kami po ay lubos nagpapasalamat na binigyan po kami ng pagkakataon upang pagpatuloy ang pag-aaral po dito sa biblical history na amin pong sinalaysay ang aklat ng Genesis. Nawa ito ay maging pundasyon sa aming pananampalataya diyan sa inyo at pagkilala na kayo po ang Diyos na siyang lumalang at nagpapatuloy na nagkukontrol at sumusubaybay po sa kasaysayan na kung saan ay amin pong mapag-aralan ang mga propesiya din na patungkol po sa mga hinaharap. Kaya tulungan ang bawat isa sa amin na maunawaan po ang aming mapag-aralan sa umagang ito. Nawa ito ay maging aming gabay sa patuloy naming pagsamba at pagkilala po sa inyo bilang Diyos na siyang may-ari ng lahat. Ito po ay aming inasahan na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan ang mga bagay spiritual. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, especially dito sa
kasaysayan na kung ito ay pagpapahayag ng unang araw ng pagsamba ng Diyos dahil siya po yung lumalang ng langit at lupa. Kaya nga po siya rin po ang nag-umpisa ng pagsamba sa araw ng Sabbath, na kung saan ito ay the seventh day God's rest. Ang ikapitong araw nagpahinga ang Diyos. So may mga pundasyon dito sa banal na kasulatan na pinapahayag po. Sinulat ko na rin dito para at least mayroon po tayong karagdagang mga ebidensya na hindi lamang sa Old Testament yung araw ng Sabat, kundi ito man ay nasa New Testament. Sa 1 Peter chapter 5, 1 to 4, Genesis chapter 2, yan ang mapahayag dito na nandyan yung araw ng Sabbath, na ito ay araw ng pagsamba at pagtigil sa trabaho. Exodus chapter 20 verses 8 to 11, ito ay kasama sa kautusan ng Panginoon. Okay, pang-apat na utos. And then Exodus 40:33, 1 Kings chapter 7 verses 40 and 51, and then Isaiah 65 verse 17, Revelation 21 verse 1, and Luke 13 to 16. Okay? So ito po yung sentro ng ating pag-aaral ngayon, at yung tanong ni Sister Veronica nung last time ay ma-answer at masagot po rito sa ating pag-aaral ngayong umaga. Okay, sabi rito sa Genesis chapter 2 verse 2, and on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. So ito yung kapayagan ng banal na kasulatan. Ang Diyos mismo ang siyang nangilin ng araw ng Sabat, which is the ikapito o the seventh day. At sabi dito, nangyari at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. So that is the culmination or pagtatapos po ng kanyang gawain, ay siya ay sumamba o nagtigil ng kanyang pag-create ng sanlibutan at nagpahinga siya sa ikapitong araw sa madlang ginawa niya o gawa niyang ginawa. Okay? So, yan ay kabahagi po sa kasaysayan ng sanglibutan, na kung paano after the creation, God rested on the seventh day. Kaya ito po yung kabahagi po doon sa Genesis chapter 2 verse 1. Actually ito ay part 1 ng Genesis. Genesis chapter 2, dahil sa verse 4 ay nandyan na yung pag-umpisa ng lalang ng Panginoon. Actually, binalik doon sa ika-6 na araw, na kung saan ay ang ika-6 na araw ay nilalang niya yung tao. Okay? So, sabi rito, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, ay yun na po yung pagpahinga ng ating Panginoon. At natapos niya ang langit at ang lupa at lahat ng mga natatanaw sa kanila. At sa ikapitong araw ay tinapos ng Diyos ang kanyang ginawa o gawain na kanyang ginawa, at siyang nagpahinga sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang gawa. Okay? At binasbasan ng Diyos ang ikatlong araw at pinabanal, sapagkat doon siya nagpahinga sa lahat ng kanyang gawa na nilikha at ginawa ng Diyos. So yan po yung ang Panginoon mismo ang nagpahinga at kanyang binasbasan pa ito. At kung ating tungayan sa Spirit of Prophecy, ito po ang ating makikita na kabahagi po ito sa pagpatibay na ang araw ng Sabat ay
kapahingaan ng Panginoon. Sabi nga po rito, ang Sabat ay isang walang hanggang tipan at tanda. Yan pong sinabi sa Exodus 31 verse 13 na ito ay walang hanggang tipan ng Diyos sa tao. Okay? At sabi nga po rito, hindi ba tinuturo or tinuruan or sabi nga po rito sa English, iba yung pagka-translate sa Tagalog, ano? Do not these words point us out as God's denominated people? Welcome po, Sister Lily. Dito po tayo sa ating patuloy na pag-aaral sa biblical history, ano? At sabi nga po rito, and do they not declare to us that so long as time shall last, we are to cherish the sacred denominational distinction placed on us. So denominational, it means that we as Seventh-day Adventists, we have the kapahayagan ng ating pananampalataya na kung saan ay we are resting on the 7 days Sabbath, which is God Himself as the originator, na kung saan ay dapat nating pahalagaan at ito ay sagrado na ating pakikipagtipan sa ating Diyos na siyang lumalang ng langit at ng lupa. Kaya nga po ito yung pagkakaiba, denominational na pagkakaiba na inilagay sa atin. So ito po yung pagkakaiba sa atin sa ibang mga reliyon na kung saan ay ang kanilang pagsamba ay araw ng linggo at atin po yan malalaman mamaya kung kailan po yan nangyari. Okay? Ang mga anak ni Israel ay dapat mangingilin ng Sabat sa kanilang mga henerasyon para sa isang walang hanggang tipan. So ibig sabihin, itong tipan ng Diyos ay nagsimula na kanyang pinahayag sa kanyang bayan ng Israel. Pero bago pa man yan, ay ang unang tao, siyempre sila po yung unang nangilin din. Dahil ang Diyos mismo ay siyang nangilin, kaya nga po ay si Adam and Eve also observe that Sabbath because that is the culmination or yan ang selebrasyon na kung saan ay natapos ang paglalang ng langit at ng lupa. Sabi nga po rito, ang Sabat ay hindi nawala ang kahulugan nito. Ito pa rin ang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At ito ay magiging gayon magpakailanman. So yan pong sulat ng Espiritu ng Hula na magpapatunay at magpapadagdag tibay ng ating pananampalataya bilang mga Adventista na kung saan ang araw ng Sabat, ito po yung araw ng kapahingaan. At patuloy po sa Amazing Grace, ito po ay devotional book na nandito mabasa rin po natin. The Sabbath has lost none of its meaning. Hindi po nawawala ang kanyang kahulugan ito. It is still a sign between God and His people, and it will be so forever. So yan po ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya kung tayo ay bayan ng Diyos, then we are observing the Sabbath. Okay? And then moreover, also I gave them my Sabbath. Ito po yung sabi ni Ezekiel naman, ano? To be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. So Ezekiel chapter 20 verse 12. So ito po yung binigay ng Panginoon ng mga Sabat para maging tanda natin bilang kanyang mga anak na tayo ay nakakilala sa kanya, na siya ay ating Panginoon at siya ang magpapakabanal sa atin. So this is also actually the sign of yung hiwalay, sanctification o sanctity. Kasi ang pinanggalingan po ng word na sanctity or sanctify is actually to set apart for a purpose. Yan po ang ibig sabihin ng sanctification o sanctity o sanctify. At sinabi nga pa nga dito sa Ezekiel chapter 20 verse 20, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that
ye may know that I am the Lord your God. So ipangilin ang aking mga sabat at sila'y magiging isang tanda sa akin at sa inyo upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So ito yung pagkakilanlan ng bawat isa na kung saan ang Diyos ang siyang Diyos, Panginoon natin, at tayo ang kanyang mga anak. So yan po yung fondasyon actually ng pana ito. And then Sabbath, sign of sanctification. Ang sanctification. Kaya ang ating pangingilin ng araw ng Sabat is a part of sanctification na kung saan ay tayo pinapabanal dahil ang araw ng Sabat ay banal. Kaya tayo ay binabanalan din. So sabi rito, ang Sabat ay binigay sa mundo. So hindi lamang mga kapatid sa sa ating bilang mga Seventh-day Adventists, kundi ito'y binigay sa mundo bilang tanda ng Diyos, bilang manlilikha, ay tanda din niya bilang tagapagbanal. So siya po ang nagpapakabanal sa atin, kaya yun po ay yung palatandaan. Ang kapangyarihan, sabi nga po rito, lumikha ng lahat ng bagay ay ang kapangyarihan muling likhain ang kaluluwa sa kanyang sariling wangis. So ito yung recreation. Bali yung patuloy natin na pagsamba sa araw ng Sabat, yan po yung pag-create sa atin ng wangis ni Kristo, wangis ng Diyos, na kung saan ay siya ay banal na Diyos. Para sa mga nagpapakabanal sa araw ng Sabat, ito ay tanda ng pagpapakabanal. Ang tunay na pagpapakabanal ay pagkasundo o pagkakasundo sa Diyos. So yan ang binabalik tayo sa Diyos dahil tayo makasalanan. So ang ating pagsamba sa araw ng Sabat ay yun din po yung kahulugan yan na tayo pinagkakasundo at pinagkakaisa sa Kanya bilang Kanyang bayan. Ito ay natatanggap sa pamagitan ng pagsunod sa mga alintuntunin na transcript ito ng pagkatao na si Kristo mismo actually ang nagbigay din ng kahulugan nito. At ang Sabat ay tanda ng pagsunod. So it is the sign of obedience. Siya na mula sa puso ay sumusunod sa ikaapat na utos ay susunod sa buong batas. Siya ang pinabanal sa pamagitan ng pagsunod. So yun po ay yung kabahagi dito sa ating pag-aaral sa Genesis. Kasama po sa kasaysayan na kung saan ay pinabanal yan ng Panginoon. Not a legal matter but has spiritual bearing. So may spiritual na connotation po ito na tayo po ay nililikha ng Panginoon muli. Binabalik niya yung kanyang plano. God declares Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation. Kaya yun po, patuloy po yan. Hindi lang binigay sa mga Hudyo, kundi sa tao talaga. Kasi nilalang ng Panginoon ng tao at sa araw ng Sabat siya ay nagpahinga. So this is where a sign na pagpapatunay lamang na ang Diyos ay siyang may lalang. Okay? At dito na po yung question, no? Why do Christians worship on Sunday instead of Saturday? Majority, karamihan sa mga Kristiyano ay pinanatili na ang linggo ay ito yung araw ng kanilang pagsamba. So the first day of the week, ito yung sinamba na daw sa halip ng araw ng Saturday. The Sabbath of the fourth commandment na dapat ito yung araw ng pagsamba, yung kasama doon sa Ten Commandments. Can the majority be wrong on this point? Which day is the Sabbath? Who changed the Sabbath to Sunday? So ito yung mga katanungan na ating sagutin nga sa umagang ito. Na marami bang nagkamali? Kasi marami, majority ang sumasamba sa araw ng Sunday. At ito yung mga katanungan natin. Anong araw ang Sabbath?
at sino ang nagpalit ng Sabat sa linggo. Okay? So, pinalitan. Okay. Dito, makuha natin na why do Christian worship na ang sabi naman ng Biblia ay remember. Remember the Sabbath to keep it holy. So if the Bible is right, then the majority are wrong. So the Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The 7 days is the Sabbath of the Lord, thy God. So yan ang pagpapatunay sa 10 utos. Sa ika-4 na yan ay sinabi ng Panginoon na alalahanin natin. Ibig sabihin, huwag kalimutan, no? Na ito ay nakalimutan ng mga tao. Sa panahon pa ng pagbigay ng 10 utos na si Moses ang na binigyan ito ng 2 tapyas na bato, yung 10 utos. Okay, so the minority throughout history, alam natin parang minority yung nag-observe ng Sabbath, ano? Majority of the people are keeping the Sunday as the Sabbath, or yan ang observe nila ng worship. So consider this: when in all history has truth been in the majority? Ang katotohanan ba ay nasa majority? Okay, hindi yata yun, mga kapatid. Ano? Noah was in a pitiful minority in his day. So sa kasaysayan, si Noah, siya lang ang nakita na righteous at that time. And he is observing the Sabbath. But Noah was right. Abraham was insignificantly in the minority as well. So, ganun din sa Seventh-day Adventist ngayon. Minority. Few people observing the Sabbath. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na pag nasa minority ka ay mali ka. Kaya yung Israel ay minority during that time na sila po ay under bondage sa Egypt. Pero bagamat sabihin natin na minority, but yet God is in their side because they obey God, na sinundan nila yung kung ano ang pangilin ng Diyos ay sila'y nangilinin ng araw ng Sabat. So ang minorya sa kasaysayan ay observe the Sabat. Okay? So yan po yung makita natin sa kasaysayan. Atin lang pong dinidig out at inaalam na ang minority ay nag-observe ng Sabat. Pero hindi ibig sabihin na sila ay nasa wrong side. Dahil alam natin na ang kaaway din ay mag-deceive. Okay? Sabi rito, Sabbath and the early Christians. Tiningnan din po natin sa kasaysayan sa early Christians na in the early Christian ay the church was a small minority against the cold, hard world. So minority pa rin. When the Christian church won political power, she sold her purity and her God-given truth to get it. So kung ating alamin sa kasaysayan, for the first 300 years of Christian era, the Christian religion was an illegal religion. But Judaism was a legal religion. During the apostolic era, Christians who were then in the minority, nasa minority ang Christians, found it convenient to let the Roman authorities think of them as Jews, especially in regards with displaying the highly visible practice of Sabbath observance. So, kaya sinabi ng mga Roman na Jews Sabbath, Jewish Sabbath, Sabbath daw, Sabado ng mga Hudyo. Pero actually, ay yan po yung identity nila, na the Jews observe the Sabbath, which is the Saturday. So, they are identified as Judaism. So, para makilala kang Kristiyano, you must observe Sunday.
Yan po yung kanilang pagkilala. So identity ng Kristiyano ay araw ng Sunday. Yan po ang pagkakilala ng mga Romano. Okay? At Sabat ang sa unang Kristiyano. Ito yung tinagalog natin na noong unang panahon ng Kristiyano, ang simbahan ay isang maliit na minorya laban sa malamig, mahirap na mundo. No? Nang ang simbahang Kristiyano ay nanalo ng kapangyarihan pampolitika, ipinagbili niya ang kanyang kadalisayan. Yan ang nangyari sa kasaysayan ng Kristiyano sa church. Kaya karamihan ng mga Kristiyano sa ngayon ay observing Sunday instead of Saturday. Malalaman natin kung kailan po binago yan. Okay? Na kung saan ay malalaman natin na talagang ang kapangyarihan civil ay ginamit sa kapanahonan ng Roma para ipatupad na sumunod ang tao, na it is actually the first Sunday law na nangyari sa kasaysayan ng sanglibutan, na binago po yung araw ng pagsamba. Nasa halip ito ay Sabado, ay nilipat nila sa Linggo. So the Jew then rebel against Rome Empire. Ito na po sa kasaysayan ay inakusahan pa ang mga Jew na mga rebelde. Nagrebelde sila sa Roma, na itong Roman Empire ay talagang pinag-persecute ang mga Jew. Okay, sabi rito, the Jews then rebel against the Roman Empire, and the Roman put down the rebellion by destroying Jerusalem in 70 AD. So sa kasaysayan ng Jerusalem ay sila po ay sinakop ng Roma at pinagpapatay. Millions of Jews had been killed at the time. Pero bago pa man nangyari ito, sa panahon ni Kristo ay nag-warning na siya na pag dumating ito ay maglikas na kayo or lilikas kayo sa kabundukan. Kaya mayroon pong na-preserved during that time na kung saan ay the Roman government oppress or suppress the people, especially the Jews, those who are observing the Sabbath, na kung saan ay they are in difficult situation. Nasa difficulty sila, nasa kahirapan na talagang pinag-uusig yung mga nagsamba sa araw ng Sabbath dahil pinalitan nga po yung araw ng pagsamba. So the pagans of the time, the majority, so nasa majority pa rin, observe the first day of the week in honor of their sun god. Okay? So yun po yung origin yan na sun ay kanyan sa pangalan pala, no, Sunday, araw ng mga araw. So sa kanyan sa Latin is dies soles. Soles, kaya mayroon tinatawag solar kasi ang sa Latin ay solis, or yan ang kanang Sunday, na kung saan ay araw ng mga araw. So the Christian accomplished two things. They distanced themselves from Judaism, and they made it easier for pagans to observe or to become Christians. So para maging Kristiyano ka, then you observe Sunday. Yan na po yung yung Sabat at Linggo. So para ma-convert yung mga pagano during that time ay nagkaroon ng dekreto. Nag-declare si Constantine dito na po sa ating pagpapahayag na wala po itong suporta sa Biblia. So this change to observing the Sabbath on Sunday, the first day of the week, had absolutely no biblical basis or support. And in time, the Christians began growing from a minority religion to the majority. So the evolution of worship happened over time as not
all Christians immediately began embracing the first day of the week as the holy day. So during that time, ay yung pagbabagong yon, pagbabago ng araw ng pagsamba, ay walang basihan, walang suporta sa Biblia. Pero paano nangyari na ang karamihan ng mga Kristiyano ay nag-observe ng Sunday? Yan po yung nangyari sa kasaysayan. Bakit kaya na napakalakas nitong araw ng Sunday na ito? Dahil ito sa kapangyarihan na lumaganap noon sa kapanahunan ng Roma, na sa pamagitan po ng propesiya din na sinabi po natin sa ating pag-aaral, na sa Daniel chapter 7 verse 25 ay mayroon pong little horn. Yung little horn na yon ay nagsalita, ng mga ngahas na nagsalita na baguhin ang kapanahunan, ang mga panahon. Yan po ang natatala doon sa Daniel chapter 7 verse 25, na kung saan ito yung kapahayagan ng papasi. Ito na po yung change from Saturdays to Sunday. Okay? Ayon sa kasaysayan, Constantine the Great changed the Sabbath to Sunday. Okay? May date pa po yan. March 7, AD 321. Na si Constantine the Great issued the first civil Sunday law. Okay, yan po yung unang Sunday law na ginanap sa kasaysayan, na para mapa-observe o mapasunod ang tao, ay kung hindi ka mag-observe ng araw ng Sunday at that time, ay there is a decree, papatayin ka. So yun po ang mauulit in our time in the prophecy, na magkaroon po ng image of the beast. Yung image of the beast sa Revelation chapter 13 ay may kapangyarihan na religyoso, dahil gamitin po yung religious power, kasi i-combine niya yung civil at saka religious, kopyahin niya. Kaya tinawag siyang image of the beast. Yung beast na sinasabi dito ay yung beast during the Middle Ages, which is during the Dark Ages. Okay? Na kung saan dyan po nagsimula ang ginamit ng iglesia ang civil power sa pamagitan ni Constantine the Great, na decree siya na ang lahat ay dapat mag-observe, mapatigil lahat ng trabaho. Okay? Compelling all the people in the Roman Empire except farmers. May mga exception during that time to rest on Sunday. So this, with 5 other civil laws decreed by Constantine concerning Sunday, set the legal precedents for all civil Sunday legislation from that time to the present. Kaya yun po ino-observe ng tao, dahil nung pumunta po dito yung mga Spaniards sa Pilipinas, ay ang ating mga ninuno naman noon ay kwan sila, mga pagano din. But nung pumunta dito yung mga Spanish, they also bring Roman Catholicism. Dahil ang Roman Catholicism ay, ibig sabihin yan, universal. Roman Empire is universal. Dahil ang Catholic means universal. Okay? So, pwede tayo matawag na Catholic din as Seventh-day Adventist. Dahil ang Seventh-day Adventist ay universal. Pero we are not Roman Catholic. Okay? Iba yun po yung pagkakaiba. Roman Catholic. Ibig sabihin, Roma is going to universal. He wants to cover up all, to expand yung kapangyarihan ng Roma. Kaya yan po yung pinanggalingan niya na Roman Catholic, because during that time ang Rome wants to universalize. Okay, that's a power na kung saan ay sakupin niya ang buong mundo. Okay? Yan po yung in the 4th century, the Council of Laodicea urged Christian. Kaya mayroon
mayroon pang pagpipilit na i-honor ang araw ng Sunday by abstaining from work on that day if at all possible, and prohibit them from abstaining from work on the Sabbath. So yan po yung paggigipit, persecution sa mga panahon na yon. So yan po yung pinagmulan bakit marami, majority of people observing Sunday instead of Saturday. Okay? Sinusundan nyo, Sister Veronica? Opo. Okay. So, yan po yung kasagutan doon sa katanungan niyo na bakit Sunday? Dahil mayroong pagbabago na itong little horn. Yan po yung sa Daniel chapter 7, prophecy kasi yan sa Daniel na sa kapanahunan, hindi pa man nangyari yan, ay sinulat na ni Daniel na mayroong pagbabago during the Dark Ages. Okay? That was actually 321 AD. So that is already after death ni Christ. So naisalaysay na po yan na kung saan itong binago. Nagkaroon ng kapangyarihan na nagbago nito. At ang Katoliko mismo ay nagsasabi na because of her authority ay nabago ang binigyan daw sila ng authority ni Kristo dahil kinikilala po ng Pope na siya po yung substitute during the council of sa council ng Church Laodicean ay they declare that was actually 326 AD na nagkaroon din po ng Council on Trent na nagkaroon sila ng church, pinatibayan sa mga council ng church at that time. Pero ang una talaga na nag-declare ng sandilo na ito ay si Constantine the Great. That was 321 na kung saan yan po yung pinalabas ni Constantine the Great na dapat ay lahat ng tao ay mag-observe ng araw ng Sunday. As actually it is Sunday worship. Okay? Sunday, araw ng mga araw. So mayroon pong background din diyan na they are observing the son of yung anak ng araw na kinikilalang Mitra. Yung Mitra, that is actually pagan in origin na birthday daw ni Talmud o Tammuz na tinatawag na yan ay ina-observe nila na they observing the birthday of Tammuz. Okay? So yan po yung sa background niya. Pero it was actually Constantine the Great that decree na dapat ang lahat ng tao ay mag-observe sa araw ng Sunday as a day of worship. Okay? At ang ginamit ngayon ng church ay sabi niya ay kanyan. And that is a celebration of the resurrection of Jesus Christ. Ibig sabihin na they used the resurrection of Jesus Christ as the commemoration. Parang kanilang sineselebrate yung resurrection ni Christ. Pero walang utos, walang kasuguan, walang kautusan ng Panginoon na mag-observe sa araw ng Sunday. Pero yan po yung sa kasaysayan na they say, because it is the day of the Lord, the Lord's Day. Sinabi na Lord's Day ay Sunday dahil nabuhay siya mula sa kamatayan. Pero walang utos po mga kapatid. So ito po yung pagkakaiba, bakit majority of the people or Christians observe Sunday. Ngayon, tingnan natin sa New Testament kung mayroon po bang mababasa na patungkol sa pag-observe ng araw ng Sabbath. Kung ang mga early Christians ay na-observe, then we as Christian also must observe it. So ito po yung mga historical passages na makuha po natin sa New Testament na binanggit po yung araw ng Sabbath. So dyan po yung sa Acts, in the New Testament, Book of Acts. Ang Book of Acts is a book of history. Okay? Mentions 84 different Sabbaths observed by the apostles. All of them
more than 14 years after the resurrection of Jesus. So, ibig sabihin ay 14 years after na si Kristo ay namatay at na-resurrect, nabuhay po siya muli, ay they still observe Sabbath, na ito ay patunay na ang mga Kristiyano, unang Kristiyano, ay nag-observe ng Sabbath, hindi Sunday. So, mababasa natin yan sa Acts 13, 14, verse 42 and 44. So, yan po yung mga talatang ating magagamit dyan na binabanggit yung araw ng Sabbath na the apostle or mga apostoles ay kanilang pinapangilin ang araw ng Sabbath. So, and then sa Philippi, Thessalonica at sa Corinth ay binabanggit po yan na sila ay every Sabbath po yan. They are actually gathering. They have the worship. So yan po yung basihan natin bakit tayong mga Seventh-day Adventist ay nananatili na nag-observe ng araw ng Sabbath because the early Christians also observe them. At mayroon po bang talata na nagsasabi na mag-observe tayo ng first day of the week? Yan po yung kasama sa ating pag-aaral para mapatibay natin na ang araw ng Sabat na pinangilin ng ating Panginoon during the creation ay yun pa rin yung Sabat na ating ino-observe. Kaya ito po yung historical book, the Acts, ay binabanggit po yung araw ng Sabat 84 times, mga kapatid. Ano? Ito yung patunay na sa New Testament, hindi lamang sa Old Testament, na ang araw ng Sabat ay pinapangilin. Kaya nga po ito ay napakalaga na pundasyon para sa atin bilang mga Seventh-day Adventist na tayo ay nangingilin ng araw ng Sabat, hindi sumusunod doon sa karamihan. Dahil sa ngayon pag nasa karamihan ka parang you are proud that you are in the right position, but yet majority is not always the right. So hindi lahat ng panahon na ang majority ay tama. Dahil ang karamihan po ay sa spiritual na kalagayan ay ang karamihan ang mali. Pero during the time of the loud cry, this will be mabaliktad yan. It will be overturned. Mabaliktad yan mga kapatid dahil ang lupa ay punuin ng kaluwalhatian ng Panginoon at malalaman natin yan sa kasaysayan at sa propesiya na mangyayari pa na there will be a time that ang majority ang magwagwagi during that time. Actually talagang ibaliktad yan na mangyayari na during the Sunday law, marami ang ma-convert sa Sabat. Dahil yan na po yung panahon ng the 11th hour na bago pa man ang close of probation para sa sanglibutan, ay kaya ang purpose ng Panginoon ngayon, linisin niya ang kanyang iglesia. So there is a purification of the church which when the 144,000 will be sealed, selyado sila sa katotohanan, then yan ang mga kapatid yung darating yung sandilo. Pag darating yung sandilo ay mangangaral itong 144,000 at yung mga Seventh-day Adventist na nangamatay ay bubuhayin din ng Panginoon. They will join together to preach. And then actually mayroon pong gawain na talagang gawain yung mga under the third angel's message sa special resurrection. Pero itong 144,000 are the living saints where they will swell, ay lalaki po sila. At yan po ay mababasa natin sa propesiya din. Hindi ko na lang ibanggitin yung number. They will actually swell into a big number. At yun po ay nasa propesiya din sa Revelation chapter 9. Pagtunog ng ika-anim na trompeta
sa Revelation chapter 9. So yan po ay kabahagi sa ating pag-aaral din sa propesya. Okay, now tingnan natin sa New Testament kung ano ang binabanggit patungkol sa Sunday. Kasi dapat malaman natin na sa New Testament, ano ba yung mga teksto na nagbabanggit ng araw ng linggo? Mayroon lamang 8 teksto. Okay? Para sa kalaman ng mga kabataan, especially kay Veronica, mayroon lamang 8 na teksto na nagbanggit ng unang araw ng linggo. So, ibig sabihin, binanggit po yung first day of the week. Ito ay matatagpuan sa Matthew 28, verse 1. Ano pong sabi dyan sa Matthew? Mayroon kayong Biblia? Sabi po dito sa Matthew 28 verse 1, pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. Okay. So yan po yung, yung talata dyan, na the woman came to Jesus' tomb on the first day of the week. So ibig sabihin ay yun lang ang ginawa. Bakit sila pumunta doon ng Sunday? At tinignan nila, at saka before pa man actually na namatay si Kristo, nag-prepare na sila, di ba? Na nag-prepare sila ng mga yung pabango. Pero sa araw ng Sabat ay nagpahinga sila. So ang background nito ay araw ng Sabat. So pagkatapos ng araw ng Sabat, sa unang araw ng Sanlinggo, ay sila'y tumungo doon sa libingan. So ibig sabihin ay ang Panginoong Yesus nasa libingan sa araw ng Sabat. Okay, so patotoo lang yan na namatay po siya ng Friday. Okay, Friday. Okay, nagpahinga siya sa araw ng Sabat, nasa libingan siya, at unang araw ng Sanlinggo siya ay nabuhay. Okay, so yan po yung sinabi lang dyan, na wala pong utos na magsamba kayo. Pumunta lang sila sa libingan to look if mag-handog actually sila ng may padala silang mga pabango. Pero ang nung dinatnan nila doon, may nakita ba sila doon? Wala. Dahil wala na si Kristo doon sa libingan. So ibig sabihin ay sumamba ba sila? Wala. No. Okay, so yan po ang unang bahagi na talata na nagbabanggit ng unang araw ng Sanlinggo. Pangalawa, sa Mark 16, verse 1 and 2. Ito ay karagdagan doon sa Matthew, ano? Anong ginawa nila? Ng Mark 16 verses 1 and 2. Nang makaraan ang Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Ayun, sa karagdagan na informasyon yon, na before pa man sa preparation day, nakabili na sila. Hindi sila bumili ng araw sa Sabat. Ano? Inihanda lang nila. Friday pa lang, inihanda na nila, pero nung araw ng Sabat ay nangilin sila. At yun ang pakay nila pagkaumaga, ay dala-dala nila yon para i-haplas sana. They will anoint the body of Jesus. Pero wala silang natagpuan doon. Okay? So yan po yung kanila, yung ginawa. Yan po yung pagbanggit ng unang araw ng Sabat, pero walang utos na sila'y magsamba. Pumunta sila doon to anoint. Pero wala naman doon. So, okay, karagdagan po rito ay sa Mark 16 verse 9. Doon na po yung nagpahayag o nagpakita si Kristo. Sige, pakibasa. Mark 16 verse 9. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng linggo, ay una siyang nagpakita kay Maria Magdalena
na mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas niya. Okay. So yun po mga kapatid, ano? So nagpakita si Kristo sa kanya kay Maria Magdalena. Okay, so yun po yung wala namang pagtitipon dahil nagpakita lang nga si Kristo. So walang sinabi na nagsamba sila. Okay? So kung ang mga kaibigan natin mga Katoliko ay magsabi na nagsamba sila sa araw ng Sunday, then we can say no. Dahil nagpakita lang nga si Kristo, wala silang pagtitipon na nag-celebrate na nabuhay na si Kristo. No. It is just an appearance na nagpakita ang Panginoong Yesus kay Mary Magdalene. And then ang sunod dito na teksto ay itong Lucas. Lucas 23 56 at saka Lucas 24 versikulo 1. 23:56. 23 muna, yan ang background niya, Sabado. Sila'y umuwi at nagganda ng mga pabango at mga panghaplos at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Lucas 24 verse 1. Subalit ng unang araw ng Sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Yun ang sinabi ko, di ba? Yung mga informasyon na ito ay mga informasyon na karagdagan ng para maunawaan natin anong ginawa nila. So Friday pa lang, preparation day, ay umuwi sila para magbili. So ibig sabihin, hindi sila nagbili sa araw ng Sabat. So yun ang patunay natin na hindi tayo bumibili sa araw ng Sabat. Bagamat para sa religious kwan yan, pero ngayon mga kapatid ay may mga trafficking dyan sa loob ng iglesia. Nagtitinda ng mga libro, nagtitinda ng ganito. Yan ang ginawa ni Kristo noong ginawa ni Kristo sa templo, mayroong nagtitinda doon. Kaya binaliktad niya yung mga kwan doon, mga table. Kasi mayroong nagtitinda sa templo. Ayaw ng Panginoon yan. Kaya yun ang mga violation na during the Sabbath ay walang pagtitinda, walang pagbibili. Dahil yan ay banal na araw ng Panginoon. Kaya nung nakita ni Jesus Christ na mayroong nagtitinda sila ng mga ibon. Ang mga ibon na ito ay handog. Ikwan yan kasi noon ay pag mahirap ka, ang pinapatulo ng dugo para mapatawad sila, bumibili sila ng ibon, ng mga kung mahirap ka kasi wala kang kambing, yung dugo ng ibon, yan ang mga nila, handog nila para mapatawad sila. Yan ang naging tradisyon ng mga Jews during that time. Kaya nagtitinda sila sa templo, mga handog yun. Para man sabihin nila, spiritual naman to. Ganun din ang rason ngayon ng mga nasa loob ng iglesia natin na kwanto leksyon to, Sabbath school lesson, bili ka. Kung ano mga libro dyan na tinitinda ay nagbabayad kung araw ng Sabbath. Kaya yun po ay violation. It's abomination in the sight of the Lord. Dahil yan po ay hindi kaya-haya sa harapan ng Panginoon na mag-promote ka ng ititinda mo, ay hindi po yan dapat gawin sa araw ng Sabbath. Kaya there should be a Sabbath reformation sa ating iglesia. Dahil ang araw ng Sabbath ay banal, especially paghapon. Ano pong nangyari sa hapon? Magkaroon ng siyawan dahil nagkaroon na ng games. Naglaro na. Tapos magsasalitaan pa. Ang daya nyo naman, madaya daw kasi natalo yung iba. Kaya it creates yung karakter na nagkaroon ng competition inside the church. Kaya yun pong dapat natin na ayusin sa loob ng iglesia. Pero nakasanayan na may games ang mga AY para hindi maboring kasi ang tao ay talagang kanyan. Gusto nila na ma-enjoy entertainment minsan, ma-entertain sila. Kaya nagkakaroon ng mga drama, sinusundan yung mga drama sa TV, kung anong nakikita doon sa
sa kwan ay ganun din ang ginagawa sa araw ng Sabbath. Mag-game sila, may mga iba't ibang klaseng games na ginaya mula sa TV. Ginamit lang yung Biblia para masundan yung mga games na yon. So yan ang mga actually yun ang isa sa mga bagay na dapat mabago sa loob ng iglesia. Okay? So ito ay kabahagi actually sa paghahanda, hindi sila bumili. So naghanda sila at nangilin sa araw ng Sabat. At pagkaumaga, dinala nila yon at yun, mga kapatid, ano. So that is the use of the first day of the week na wala namang utos o wala silang nag-gather na nagsimba, no? Wala. Okay, sunod na teksto, John 20 verse 1. Okay, basahin natin ang John 20 verse 1 para patunayan natin na kung ano ang sinabi dyan sa Biblia. John 20. Actually, mga the same scenario ni-record ng iba't ibang mga writers sa gospel. Okay, John 20 verse 1. Nang unang araw ng sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Oh, so yun na dagdag informasyon sa atin na pagdating niya doon, wala na, naalis na yung bato. So, doon sa ibang nabasa natin na una, walang informasyon na ganito. Pero si John, sinulat niya yon dahil siya ang pinaka-closed love of Jesus. Napakalapit siya kay Jesus kaya alam niya na wala na pala to si Kristo kasi nawala na yung bato na naka-cover doon sa tomb or sa libingan ni Kristo. Okay, naalis na ang bato. At karagdagan dyan, ito sa verse 19 ng ganun din talata, chapter 20 verse 19. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa Oh, kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. okay. So ito ang kwan dito ay nag-gather sila pero not to worship. Okay? So the disciples gathered together for fear. Natakot sila. Kasi inakusahan sila eh. Sino yung mga kwan na ito, mga nag-observe o yung mga kasama ni Kristo. Kaya, di ba, pinako si Kristo. Kung sino makilala nila, tinanong nga nila si Pedro eh. Pero si Pedro ay talagang pinagkanulo ang Panginoon. Sinabi niya, hindi ko kilala yan. So yun po, takot sila na malaman sila na kasama ni Kristo. Kaya sa takot ay nag-gather sila. At doon ay nagpakita si Kristo. Okay? So Jesus appeared to them na ako na yun. It's not actually in the morning. Yung sa buong araw na yan. No? Yun ang mga events na nangyari dyan na kung saan ay si Kristo nagpakita. Una kay Mary Magdalene, tapos nagpakita sa mga apostoles na they gathered together not for worship but for fear na sila ay hanapin or usigin ng mga kasi ang mga Jews that time silang nagsusumbong sa mga Roman soldiers. Yung mga Kristiyano nag-observe kasama ni Kristo, doon yun. So yan ang kinatatakutan nila. So nagtago sila. So yan ang talata na sinasabi dito sa John 20. Now, pupunta tayo sa sinulatan ni San Pablo. Okay, sa 1 Corinthians chapter 16, 1 and 2. Sabi po rito, ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay
magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Okay. Dumarating si San Pablo, pag mag-visitation siya, missionary trip niya, ay darating siya minsan ay sa araw ng Sabbath, ay wala ng gathering ng pera. Ibig sabihin, ito yung kanilang kinaugalian. This is actually what Paul told them na dapat ay ikwan na, i-gather. Okay? Sunday pa lang, okay, gather na. So, yan po yung nangyari na kung saan ay dapat ang pagbigay ng ikapo, ang pagbigay ng handog ay hindi po sa araw ng Sabat. Okay? Yan ay sinabi rin sa Council for Stewardship. Sinulat yan ni Ellen G. White na hindi actually itong teksto na ito, hindi nagsasabi na sasamba, kundi in order for Paul to get the money without gathering during the Sabbath, yun po ang ginawa na first day of the week ay mag-appropriate na sila, magtipon na ng kanilang mga handog. Dahil pagdating ni Pablo, araw ng Sabat, wala ng gathering. So, wala sa Biblia ang pag-gather ng ikapo offering sa araw ng Sabat. It's not in the Bible na mag-gather tayo ng tithes on the Sabbath. Kaya sa present truth believers, we are not giving our tithes on the Sabbath. Kasi sa Council to Stewardship ay sinabi dyan na appropriate time to give our tithes and offering is on the first day of the week, before the toil of the day. Pag sunset, actually pag sunset is already Sunday. Okay? Any reaction to that? Yan po yung isa sa mga reformation na ating sinasay and cry sa church, na dapat ay wala pong gathering, walang plate passing. Kita nyo sa araw ng Sabat, mayroon pong plate passing na hindi dapat yan. Yan ay pagan origin. Wala po yan sa Biblia. Ang nasa Biblia ay mayroon po silang chess. Yung chess ay nilalagay at magkuhan ka lang doon. Bago ka papasok ng temple, ng templo, ay nandoon yung chess na nilalagay, tapos ihulog mo lang doon. Walang plate passing, walang bag passing sa Old and New Testament. Tradition niya ng Seventh-day Adventist na ginaya sa paganong observe pag-gather ng offering and tithes. Kaya yun po yung ating sinasabi sa church, na sinasay and cry, na we don't give our tithes and offering, it should not be on the Sabbath. Hindi dapat sa araw ng Sabat. Dahil yan po ay araw ng Panginoon. Kasi ang pera, that is for Caesar. Sabi ng Panginoon, ang kay Caesar, kay Caesar. Ang sa Diyos, sa Diyos. So, ang araw ng Sabat ay hindi para doon sa pag-gather ng offering. Kundi, yan ay dapat sa unang araw ng linggo. The first day of the week. Yan ang sinabi dito sa 1 Corinthians 16:1 and 2. Na yan po ang ginawa ni San Pablo during that time na walang gathering on the Sabbath. At sabi ni Ellen G. White sa Council for the Stewardship, CS, kung may Spirit of Prophecy kayo, basahin nyo lang, Council to Stewardship, page 80. Binanggit po yan yung 1 Corinthians 16:1 and 2 na the appropriate time to give our tithes and offering is directed and was given in 1 Corinthians 16, na ito dapat ang sundin natin. Hindi yung plate passing, yung pasa ng bag sa loob ng iglesia sa araw ng Sabat. Yan po ay wala sa Biblia. Okay, any reaction? Brother, Yes. po sabi nyo, yung mga ano ba yun?
yung mga Christian po ngayon na kapag po, bago po sila pumasok sa temple is maglalagay po sila ng ika po dun sa chest po ba yun? Chess. Yung Oh, may chess yan. Oh. araw po ba yun ng Sabado? Actually, it's not during that day kasi yung sa temple na yan, nandyan lang siya. So, actually, every day you can pass through that. At kaya nga nung panahon ng paglalakbay ni Kristo ay doon nakita may nag-observe doon na maliit ang kanyang binigay, kapiranggot. Ay pinagpulaan yon, ay parang nag-ano sila ng maliit yung sa kanya, pagpalain mo yung isa, ganito, ganyan. So yun ay nasa labas ng templo, hindi sa loob ng templo. So yan po yung kinaugalian or custom of the Jews na mayroon po silang mga chess sa labas ng templo. So it could be not during the Sabbath, but it's on the other day na kung saan you can actually put your offering and tithes there. At mayroon silang tinatawag na storehouse. Ang storehouse naman, that is annex to the temple. Kaya sa Malakay chapter 3, verse 10, sabi diyan, bring ye all the tithes into the storehouse. Anong storehouse? Yan ay hindi sa templo. Dahil sabi diyan ng sunod, that there may be meat in mine house. So iba yung storehouse, iba yung house. Kaya dapat tingnan po yan. Kaya yun po yung sinasabi natin sa pag-aaral sa Biblia na dapat alam natin kung anong mga kwan po diyan, ang pagkakaiba ng storehouse at saka yung house. Bakit sinabi sa Malakay chapter 3:10 na bring ye all the tithes in the storehouse, not in the house. Okay? Anong rason bakit dadalhin doon yung tithes mo sa storehouse? That there may be meat in mine house. So ang iglesia is a house. Yung templo is a house. So para may pagkain sa loob ng iglesia, ay magbigay ka ng tithes sa storehouse. Saan ang storehouse? Ang storehouse, during that time, ay annex na kung saan nandun po yung treasury. Yung treasury, lahat ng mga offering nila kasi dati ay mga goods. So dinadala nila yan sa storehouse, hindi doon sa church mismo, hindi sa temple. Kaya yun ang sinabi ni Malakay na bring ye all the tithes. Money man yan, pera man yan, o ano, ay dalhin mo sa storehouse, hindi doon sa house. Dahil ang house is house for worship, not for money gathering. So yan po yung background niyan. Kaya kung pag-aralan mo talaga yung Biblia, ay marami po tayong dapat baguhin sa iglesia. Okay? So yan po yung Malakay pa lang ay marami na may violation na po dyan. Kasi ang sabi ng Malakay, bring ye all the tithes in the storehouse, not in the house, not in the church. Dalhin sa treasury. Dalhin doon sa kung sino po yung treasurer, sino ang nagagather ng pera, doon mo dalhin. Kaya sa ating association, Actualist Association, mayroon kaming treasury. Doon dinadala para mayroong tinatawag na pangsahod doon sa mga nagpapakain sa iglesia. Kaya may present truth. Yung present truth ay suportado yan ng tithes and offering. Para mapatuloy ang gawain ng Panginoon. So, kung violation yan, suportaran po ba natin ang nagba-violate ng kautusan ng Panginoon? Kaya yun ang purpose bakit may association. Kaya may kalipunan or grupo ng mga tao na gustong magkaroon ng pagbabago sa loob ng iglesia. Hindi sinusuportaran ng ating iglesia. Paano ngayon mapatuloy ang mensahe? Kaya yun po yung purpose. No? Kaya dito sa pag-aaral natin, kasama po yan sa pagpapakabanal ng araw ng Sabat. Hindi po dapat mag-gather ng offering during that day. Okay, ng Sabat. Dahil sa New Testament, si San Pablo ay nagbigay ng guidelines na, okay, gather your offering on the first day of the week. Para pagdating niya, wala nang gathering on the Sabbath.
Ganon din sa atin, sa mga pastor sana ay during na Sabbath wala ng gathering ng pera. Dahil nag-gather yan na nung first day pa lang. Nag-gather na yan. And then, ang last dito na teksto sa Acts chapter 20. Ito na yung patapos natin. Last na kwan. Acts chapter 20 verse 7. Nang unang araw ng sanlinggo nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Oo. Okay, so napansin niyo, Sister Veronica, no? Kwan siya, nagpatuloy sila hanggang gabi. Pero tinawag yan na unang araw na kasi sunset na eh. Nakuha nyo? Kasi ang pag-observe ng araw ng Sabbath ay sunset to sunset. Kaya sabi niya ay ipatuloy na natin to. So ibig sabihin that is first day of the week. First day of the week ay gabi ng Sabado. Pag halimbawa ngayong araw ngayon ay Sunday. Pagka lubog ng araw mamaya, yan ay Monday na. Yan po yung biblical accounts of the day. Kaya itong nangyari sa Acts chapter 20 verse 7 ay nagkaroon sila ng gather together. Sabado yan eh. Nagabihan sila. So nag-extend sila hanggang hating gabi. Kaya first day of the week na yan. So sabi ng ibang mga reliyon, kita mo si San Pablo, ang mga disipulo nagsimba sa araw ng Sabat. Pero actually, ng Sunday. Kasi first day of the week na yan. Na it was actually evening. Kasi Sabado, nag-extend sila hanggang hating gabi ng Sunday. Yan po yung talata dyan na hindi po sila nagsimba sa araw ng Sunday, kundi extension ng kanilang pananatili dahil magta-travel pa si San Pablo sa ibang mga iglesia. Yan po yung background niyan. Okay? So kaya kung hindi po tayo nag-aaral ng mga ganito, ng mga background, mga history, ay makuan tayo, mabulagta tayo. Ay, oo nga no, nagtipik-tipik sila ng tinapay, pero hindi natin alam na yan po pala ay extension ng Sabat. Dahil nagsimba sila sa araw ng Sabado, hindi natapos yung program. Kaya ginawa nila yan sa unang araw ng linggo, which is evening, pag sunset ng araw ng Sabat, ay yun na po yung Sunday. Okay? At mababasa actually yan sa kasaysayan sa chapter 2 rin, na kung saan yan po yung ginagawa ng mga apostle during that time. Okay, so ang conclusion dito, sa pagtatapos natin, nag-extend tayo ng konti, kaya pinatunayan po dito na ang Panginoon ay nag-observe sa araw ng Sabado. That yung rest day. A time for rest, meditation, human company, and communion with the Creator. Those perfect humans needed this special time. So we need it even more after thousands of years of sin. So mas kailangan natin ngayon na ma-observe natin ang araw ng Sabat sa tamang observation. Sabat reminds us of our origin and of our glorious future through redemption. Yan po mga kapatid ng foundation ng ating paniniwala sa araw ng Sabat, na kung saan ay dapat i-restore natin back yung kabanalan ng araw ng Sabat. Kaya yun, may mga prinsipyo na dapat tayo sundan kung ano po ang palatuntunan ng ating Panginoon sa pangilin ng araw ng Sabat. Walang pagtitinda sa araw ng Sabat, yung tawag nito, yung desecrate ng araw ng Sabat ay talagang dapat i-sign and cry natin yan sa church. Kaya bilang mga present truth believers ay yan po ang pinupush natin sa church. Yan ang dahilan kung bakit tayo pa rin ay pasok sa church. Bagamat i-reject ka dyan sa church, pero hindi.
patuloy tayo dahil tayo yung mga Seventh-day Adventist, patuloy tayong mga anak ng Panginoon na mayroon lang mga pagbabago na dapat ipresenta natin sa church. Pero karamihan sa ating church ngayon, they rejecting the message of reformation sa loob. Kasi parang na-prejudice sila sa mga reform na sinabi na ng mga offshoot yan, ng ganito, ganyan. Pero mga kapatid, this is for our church. Dahil tayo ay nanampalataya na tayo pa rin ay Seventh-day Adventist, but yet there is another angel that will give force and power to the third angel's message, which is the fourth angel's message, na ito ang magbigay ng kapangyarihan sa ating iglesia. Pero ito ang nire-reject ng ating mga leaders sa church. Okay? So any additional question? May mga clarification pa? Any question po? Sister Nympha, mayroon po kayong kwan? Sister Lily, may mga tanong po kayo? Good morning po kuya, hindi po question, kumbaga. Oo. Talagang Mahina po, mahina po yung dating ninyo. pakinig niyo na po ako kuya. Hindi masyado mahina yung dating. Naka-whole volume na po. Ilapit nyo po sa paninyo. Okay, pakinig niyo na po ako Ayan, kuya. ayan po, okay po. Okay po. Una po sa lahat talagang ipinakikilala ng Panginoon sa atin ang mukhaan, kung ano talaga ang kanyang nais. At nakakalungkot man na na atin pong nauunawaan kung ano po ang mga kakulangan at mga sa atin, lalo na sa Mother Church, kasi yung mga nabanggit po ninyo na napag-aralan po natin is hindi po, kumbaga, sa matagal na po namin na pagiging Adventist ay hindi po namin lubos na nauunawaan na may mga bagaman sa inaakala po natin ay simpleng mga bagay, ngunit hindi po pala, dahil marami pa po palang mga bagay na dapat ayusin sa atin, na kung saan bilang tayo ay piniling bayan ng Diyos ay dapat po pala nating sundin ang kanyang kalooban. Hindi po pala dapat tayong manahan sa kung ano ang naging panukala o plataforma ng sinumang mga leader na hindi naman ito in harmony sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And praise God po, dahil sa patuloy ng ating pag-aaral, unti-unti po nating natutuklasan yung mga bagay na dapat po pala na ating binabago. Higit muna po sa ating mga sarili, sa ating mga karakter, bagaman tayo ay mga taong mahihina at tayo ay laging pinagdaraanan ng mga pagsubok, na kung minsan ang nangunguna sa atin ay ating mga sariling kaunawaan at kagustuhan, ay ito po pala ang mga nais baguhin ng Panginoon, lalo na sa atin sa Mother Church, as patuloy po tayong sunisimba, kami po ng family ko. Ngunit nakikita ko po yung mga bagay na dapat po palang nauunawaan ng ating mga kapatiran. And isama po natin sa ating mga dalangin sa bawat sa atin, na sa bawat pagpunta po natin sa Mother Church ay magkaroon tayo ng oportunidad na maibahagi po natin sa kanila yung mga bagay po na nais ng Diyos. Hindi po natin, na nais po ng Diyos na dapat po nating iayos ayon sa kanyang banal na kalooban, at hindi sa kung ano ang naging plataforma ng ating mga pinagkatiwalaang leader ng Panginoon. Ano po? So, Amen po. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng linaw sa mga bagay na dapat po pala nating nauunawan at dapat po nating isinasa katuparan. Amen. Okay, thank you, Sister Nympha. May karagdagan pa? Meron pa po bang clarification? May tanong lang po. Sister Tanong lang po ako, Kuya Glenn, although this is actually out of context, but I would like to take the opportunity to ask this one. Kasi since kami po ay nagsisimba na po sa atin sa Mother Church, we back to and we are so glad that
tayo po ay unti-unti na po ulit nabibigyan ng pagkakataon to speak with the brethren. Especially, I am so grateful to God and to you for having our Sabbath school. And every Sabbath na kami po ay nakakasimba, we have the opportunity to share it, and praise God for that. Very blessed din po mga kapatid kapag atin pong na-share ang ating Sabbath school lesson. But anyway, my question is, how about po yung atin pong Santa Cena? Really kasi that is also one of my concern. And actually, with that tithes and offerings, minsan, dahil syempre, we know that every Sabbath ay meron nga po tayong passing of the plate, sabi po natin. And then, hindi talagang alam ko po na may mga nakakapansin ng mga kapatid na every time na may dumadaan na ganyan, na hindi po talaga kami nakakapagbigay. Although, hindi naman po kami kina-question frankly, but sa amin pong, ako na lang po person sa aking pakiramdam ay I know na unawaan niyo po ako, Brother Glenn. And yun nga po. And yun nga po, din po sa pagdating po sa Santa Cena, kasi nagsa Santa Cena po tayo. So, yun po, paano po tayo paano po ang ating mas mabuting gawin kapag tayo ay nasa panahon na may Santa Cena na tayo ay Actually, sa Santa Cena at that time ay yung ang ginawa dito sa kasaysayan ng early Christian Church, nagkaroon sila ng Santa Cena after the Sabbath. Okay, so evening. So nagtipik-tipik sila, extension po yun ng Sabbath, na bago umalis si San Pablo ay nagkaroon sila ng communion service na yan po ay ginaganap sana paggabi. Hindi po yan sa during the Sabbath na talagang kwan. Kaya yan ay isa sa mga kwan din na dapat ikuan natin, sigh and cry natin yan, na you are sighing because it is wrong. You are crying to tell them na sana wag ganon na mangyari sa araw ng Sabat. But ganun naman ay yan ay opportunity actually to tell what is the truth. And yan po ay talagang ang pangyayari po na Santa Cena ay ginanap po ni Kristo sa gabi, not in that day, kasi dinner yan, supper yan eh. So Lord's Supper nga ang tawag eh. Kaya yung Lord's Supper is actually done in the evening, not during the day. So isa yan sa mga katotohanan na dapat ikuha natin, na sana ikuha natin, we tell them the truth na ito yung paniniwala, ito yung biblical foundation na kung saan ay dapat yun po yung gayahin natin, huwag yung gawa ng tao na we are actually building prinsipyo or the principle of men na hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So yan po yung isa sa mga concern din natin, na unti-unti God will lead us the way kung paano po yan maganap. Ay don't just be na talagang guilty tayo, no. Don't let that feeling be in our heart, na let God leads, na ipanalangin natin na tayo ay unti-unti at explain natin sa mga kapatiran na ganito, sana ganito, ganyan, because this is the biblical foundation. So may pagkakataon ka na magpagsabi niyan. So you sigh and cry to the church na kung panahon ng Santa Cena ay you can tell the brethren, sana hindi ganito ang Santa Cena kasi it was actually done in evening, ganito. So you have a leeway para at least mayroon pong pagbabago sa ating iglesia. Yan ay the best na ipakita po natin na we respect the occasion, na kung may Santa Cena man sa araw na yan, ay if it is your conviction na you can participate, it's not mga kapatid, na at that moment na hindi pa nila alam, ay you join with them, and then you can tell them sana ganito ganyan. So you can tell them, and the next time I will not join anymore because I have told you, sinabi ko na ito, at least alam po ninyo yung biblical accounts na sinusundan dapat natin para hindi po tayo magkaroon ng kasalanan sa Panginoon. Dahil this is a human invention or human plan, human program
hindi po sang-ayon doon sa ginanap at naganap na dapat ay yun ang ating gayahin at ganapin sa ating kalipunan sa church. So yun ang mga paraan lang na at least you have the reason next time na you cannot join with that. At least at this time I will join, but sana po ay panalangin ko sa Panginoon dahil magkakapatid tayo ay isang church at nais ng Panginoon na malaman natin na this is the way, this is the truth, this is the ginaganap dati at yun dapat ay ating tularan na it is God's way for us to celebrate whatever. But the last gathering of that dinner actually sa kingdom, dapat wala nga po yan kasi mga ceremony po yan. Pero yan po ang nakasanayan kasi sa church na magkaroon ng supper. But yung supper na yan, Lord Supper na yan ay magaganap sa kingdom. When God gather His people, there will be a tabernacle, a feast of tabernacle, na all the saved will gather together to have the Lord's Supper. Kasama yung mga lahat ng bunga sa harvest. And that is actually the Feast of Tabernacle na nangyayari pag sa Leviticus po yan na pag-aaral. That there is a Feast of Tabernacle that all the harvest of the earth will gather together to celebrate. Yan ang year of Jubilee na kung saan ay mangyari sa bayan ng Diyos. Okay, Sister Veronica, may tanong po kayo? Si ano po, Laila po. May Okay. tanong po kasi siya. Okay, Sister Laila, sige po, kung may tanong kayo. Hello po. Hello, good morning. Kay Biron ko tinatanong. Sige, wag po mahiya. About po sa tithes and offering. Apo. Kasi yung bilang nag-church po sa Seventh-day Adventist, Apo. sa amin po, sa atin po, Apo. 50, yung tithes and offering po. Ang offering po kasi, hinahati po yan. Aha. Yung kalahati po ng offering napupunta sa church fund. Then yung buong tithes napupunta po sa conference. Kumbaga, sobrang liit ng pondo ng church. Tinatanong ko po kung ganun din po ba sa inyo? No, that is not. Ang sa kasi sa Present Truth believers ay binabalik natin yung tinatawag na first tithe and second tithe. Ang first tithe and second tithe, kaya sinabi diyan sa Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes, plural. Okay? Ang ang prinsipyo ng tithes ay dalawang klase. Una, yung 1/10 that is tithe for the Lord. Yan ang talagang solely for the Lord's work. Pero yung second tithe is for the welfare of the members of the church. Na kung saan ay yan po ay isang fund for the gathering of God's people. Yan po ang nangyari sa Old Testament and New Testament. Mayroon po silang second tithe, especially sa Israel po. Actually, ang tithes nila is 25%, 1/4 of their income. Kasama po yung tax dyan dahil as a nation, they have the tax. Pero dito sa atin ngayon, ang kalagayan natin is we are under the government. Mayroong mga taxes din ang mga lupa natin. Pero dito, sa amin sa Present Truth, I will give 20%. 20% in a sense that yung first tithe, 10. Ang natira doon, halimbawa, 100. Yung 10 doon ay first tithe. Yung natira ay, di ba, 90. Okay, sa 90 na yan, ang second tithe dyan ay 9. So ang 10 na natira, that is offering, pero maliit lang siya. Yan ang offering na kwan dyan. Pero kung may extra ka pa, that is a free will offering. Yung second tithe ay yan ang insurance
ng member. Diyan kinukuha yung insurance. Pag magkasakit ang member dito sa association, ay mayroong tulong ang association. Hindi na magkuha ng offering sa church. Yan ang systematic benevolence na sinasabi ni Ellen G. White na hindi ina-apply sa ating church. Kaya there must be a tight o tinatawag natin ito reformation. Tight reformation na apply natin yung first tithe, that is for the ministry. Second tithe for the poor and the members in the church among us. Pag may magkasakit diyan na member, huwag tayo manalig doon sa sanglibutan. Ang ating church mismo dapat ang magsuporta sa kanila. Yan ang second tithe. Ang offering is actually for charity, na tayo tutulong din sa iba. Halimbawa, yung hindi pa members association, yan ang charity. Doon sa offering kukunin yan. At ang ibang offering nito ay ginagamit sa mga gathering sa food, pagpapakain sa mga bisita. Yan ang process actually sa Old and New Testament, na kung saan mabasa natin yan sa Prophets and Kings, sa Patriarchs and Prophets, chapter 50, na nandoon yung second tithe ay ginagamit para sa gathering. Kaya may yearly gathering sa association. This coming July, mayroong gathering po yung association na lahat po libre. Libre ang pagkain. Gathering po yan. That is a fellowship among the believers na you will be experiencing the fellowship na kung ikaw ay tithe payer, ay may second tithe ka doon. So you gather your second tithe, may second tithe ka. Kung magkasakit ka, may benevolence yan. Medical and benevolence. Actually sa second tithe, dalawang yan. Yung welfare insurance plan, pag matanda na ang member, ay monthly mayroon siyang insurance. Yan po ang sa association. Pag member ka dito, ay ang matatanda dito tumatanggap ng pera every month. Dahil yan ang suporta ng church dapat, pero hindi ginagawa ng ating church. Kaya may association sa ating church na gumaganap nito. Yan yun ang reformation inside the church. Kaya kung malaman ng mga pastor sana yan, gaya nila, it's up to them. But this is what the Lord wants, that we cater the need of our members in the church. Pag nangangailangan ka, doon ka sa sanglibutan lalapit, no. It should, parang kahihiyan yan sa bayan ng Diyos. Dapat yung bayan ng Diyos ay magsuporta sa Kanya. Ibig sabihin na there is a provision that our church should separate for the welfare of the members of the church. Kaya dito ay walang tinatawag na ganyan na yung hati ay talagang mas malaki yung madala doon sa conference. It will be a sucking or parang ginagatasan mo yung church dyan. Na kung saan ay, yan po yung reformation, yan po yung nakita natin. Mayroon na nga 1/10, yung tithes natin. Buo yan sa conference. Ngayon yung second tithe mo or yung offering mo ay ikwan pa. Mas malaki pa yung dadalhin. Kukunti yung matitira sa church. Paano ngayon magkakasakit yung member dyan sa church? Wala na. So walang suporta sa local or sa ating mga member. Kaya yun ang kinakry natin. Yan ang sinasay natin. Panginoon, kawawa naman kami. Ang mga pastor, mayroon silang insurance. Member din kami ng church. Tithe payer kami sa church. Bakit wala kaming insurance? So yan ang mga tanong natin na nakikita na kawawa ang mga member. Yan ay nasa prophecy. Ezekiel chapter 34. Basahin niyo yung Ezekiel 34. Kasi yan ang mga prophecy sa mga pastor. Na sila ay nagpapakabusog ng kanilang sarili, nagpapakayaman. Pero kawawa ang mga member. Kasi pinapagutuman, walang pagkain. Ang nagugutom dyan ay wala na. Kaya nawawala yung mga kapatiran. Ganun sana sa association na magkaroon ng pagmamahal sa ating kapwa sa loob ng iglesia,
na kung saan ay we cater na needs of the church members. Yan po yung reformation na ninanais ng Panginoon sa kanyang bayan, kaya may association. Kaya dito sa Present Truth Believers, ay we apply every reformation that the Bible speaks and the Spirit of Prophecy speaks about. Yan, Sister Laida, no? Kaya si Brother Rippy ay manggagawa ng Panginoon, ay supported from the tithe, first tithe. And yung offering, pag magkasakit yan, ay mayroon po yan monthly na ma-receive pag matanda na yan. Yan ang seguridad o security ng members na kung saan ay if you are tithe payer, ay God will support you when you are old. Yan po yung sa association. We are not applying those yung offering na 50 or 60, 50 like that. It is actually a plan of man, but it's not in the basis of what the scripture and the Spirit of Prophecy tells us about. Okay po ba? Nasagot po ba, Sister Laila? Yes po. Okay. Kasi parang ang nangyayari po, parang observation ko po sa church namin, parang walang natitira. I mean, malalaki po yung tinatax or Yes. I mean binibigay na tithes and offering. I Yes. mean, pero Yung pinikuha. nahahati po. And parang wala lang, parang hindi man lang napapagawa yung church namin. Kailangan kumuha pa po sa members, iba pa po yun. Kumbaga, saan na po, parang napapaisip ako, saan napupunta yung mga tithes and offering? Kung kukuha lang din na naman ulit sa amin, 'di ba? Tapos Yun na sa nga. mga foods po, imbis na sa akin lang, parang dapat kunin na po yun sa mga binibigay dun sa tithes and offering. Pero kasi sa amin, kailangan mo, although maganda din po, pero kailangan mo pa magluto or basta kumbaga walang unity. Magluto yung may gusto magluto, gano'n. Yun po. Sa ganoon ay sa association mayroon po kaming program na once a year may gathering, especially this coming July. Last week of July and August, first week of August ay may gathering kami sa National Center doon sa Leyte. So I will be there. I will be meeting some of you. I think makabisita ako sa inyo diyan. By God's grace, if you are willing, and iwan ko may bakasyon ba yan? During vacation ba yung July? Pag may bakasyon kayo, you can observe. You can observe the gathering of the people. Mayroong nagluluto doon, pero yung gastos niyan ay association. Ang kwan mo lang dyan, yung papunta doon, pamasahe. Yun lang ang kwan actually, yung gathering na libre yung pagkain for a week yan. Ang mga kabataan mag-gather, may program sila. So cater lahat yan ng association. There is no gathering of money. Ang ginagawa sa ating church ngayon, gumagawa sila ng fellowship para makagather ng money. Yan po yung nakita ko na napansin ko sa mga fellowship sa ating church ay ang pinopromote ay stewardship. Magbigay kayo, kwan kayo para makuha yung church. Pero you are just sucking yung parang ginagatasan natin ang iglesia na mahirap na nga mga members sa church. Tapos pag mamatayan, pag may magkasakit diyan, saan kukuha ng pera yan? Ang tulong mag-gather pa ng mga offering or para sa purpose na yan. Yan ang mga reformation na dapat po ma-experience natin. Sister Veronica? Additional lang kasi po nagkaroon po ng gathering this April nung first week, and kami po ni Brother Ricky, pinasama po kami ng family po namin. And based po sa observation ko, ibang-iba po talaga kasi very organized, although hindi perfect if mag-observe kayo. I can suggest na hindi yung tao yung mismong i-observe natin kasi mismo sila is hindi pa perfect and they are also candidate like us. Pero if i-observe niyo yung flow or yung mga sinasabi, yung mga
doctrine, yung mga prophecy na sinasabi nila. It's all about talagang katotohanan na mapapaisip ka na bakit hindi ko siya naririnig sa church na kinabibilangan ko na parang ang tagal ko na doon, bakit ngayon ko lang narinig. And then Mm. yung mga reform or um, katulad nga po yun, nagtaka po ako kasi sa program po namin sa church, bago po mag-opening song, sa divine worship po is magta-tithes and offering po muna. Pero Mm. sabi ko baka nakalimutan lang kasi parang na-late po kami ng ano nun kasi gawa po ng marami pang nagta-travel. Pero niisip ko po bakit parang nung sunset na may nagre-resibo si Brother Billmore po ata yun. Nagre-resibo tapos parang dinirect na nila kay Brother Billmore nagre-resibo. Akala ko po business lang. So yun po yung mga katanungan ko na yun is tinanong ko po kay Brother Ricky and hindi pa po masyadong inano sa akin ni Brother Ricky para daw hindi ako mabigla. Pero ngayon po, praise God kasi organized po talaga ang ating Panginoon. Hindi po siya Mm. nagpapabaya sa atin bilang lingkod. So hindi po mabigat ang paglilingkod sa ating Panginoon kung sinusunod lang po natin yung sinasabi sa katotohanan na hindi po tayo greedy or hindi po Mm. tayo ma-pride at nakikinig din po tayo. Kaya po pala siguro meron din po kung isa sa mga naobserbahan na meron po kasi sa amin na kapag reform yan, huwag kayong makinig dyan, parang ganon. Kaya po siguro ayaw nila yon kasi hindi po napupunta yung tithes and offering dun po sa conference, kundi talagang sa gawain po ng Panginoon, direct na po yung sa inyo. Mm. So, parang Opo. ganun. Oo. Okay, Sister Nympha, ito makarelate din to eh. Maraming karanasan dito. Thank you Sige po. po. Thanks again po. Well, isa po yun sa question na nabanggit po ni Sister. So that is, thank you Sister for that question kasi yun sa ano ang tatanong. But may isa po akong importante itatanong. Kasi po, yesterday nung kami nag-church, ay sabi po ng leader doon is para daw po maipakita namin yung support namin sa church is sila po ay nag-announce po ng ticket for the upcoming concert. Ito po ay para sa Concert for a Cause kasi po kasi ongoing na po yung construction ng church building dito sa Crossville na ano po yun po ay anak po ng ating mother church dito sa Bawan. Ang kanila pong panukala is magkakaroon po ng concert na ang ticket po ay nakakahalaga ng 1,000 for VIP, 500 for regular admission, and then 200 for the student. Ang tanong ko po kuya, is it aligned to the will of God na tayo po ay mag-avail ng ticket for that concert and watch that concert as well on the sa mismo sa Sabbath afternoon that will be on May 4 if I'm not mistaken. Yun po ba ay tama po ba na tayo ay manood din ng concert at mag-avail ng ticket? Yeah, actually, kung bukal sa loob ang pagbibigay para sa iglesia, okay yan. Pero pag gamitin pa yung pera na magkaroon ng mga concert na yan, it's a worldly actually na nakaparaanan para mag-gather ng pera. Pero wala yan sa kasaysayan ng ating iglesia sa church or sa Old Testament and New Testament, wala po yan. It is a human invention na kung papaano mag-gather ng pera na actually kaya ng conference ang pagpapatayo ng kwan kasi ang pagpatayo ng simbahan ay mula yan dapat sa first tithe. Kasi ang first tithe is actually for the church or for the ministry. Eh saan po napupunta yon? Kaya yun po yung malaking question po kasi yung purpose ng tithes natin is for the ministry. Ilan lang ba ang pastor sa conference? Kung minilyon ang mga kwan dyan, saan na pupunta yon? Yun ang mga question. Magkano ang sahod ng pastor? Ilan lang ang pastor? At yun, sa iglesia, makapagpatayo actually ang iglesia o ang conference sa pamagitan ng tithes. Kasi kung yun ministry yan. It's God's church. It's a temple.
na kung saan ay gagamitin sa pagsamba ng mga saints, ng mga kapatiran. Kaya malaking kwan po yan na we are to sigh and cry talaga na sana po ay hindi maganap itong mga ganito kasi nakikita natin na gagatasan mo yung okay lang para sa mga mayaman pero sa mga hirap ay talagang kwan po yan na gagadasan. Yung word ko medyo masakit pero ayan po ang nangyayari kasi na gamitin yung talents na binigay ng Panginoon sa atin na libre sana yan. It's actually for God's glory. Pero parang binibinta natin na ganito, we excel, we display the potentials or the talents of the person which we are paying for it. So parang wala po sa spirit of prophecy at yan po ay tinatawag na trafficking in the Sabbath na you are gathering money, parang pinalabas mo lang, hindi naman to Sabbath ang pagningil, kundi you buy the ticket on the other day, pero ganapin yan sa araw ng Sabbath. Sabi nga doon sa kwan, kahit yung mga nurses sana na nagtatrabaho sa araw ng Sabbath, ang kanilang sahod ay dapat direct yan sa gawain. Dahil Sabbath yan hindi yan po, it should not be for work, that you should not be paid. Ganun mga kapatid yung pero nandyan yan, tradisyon na yan ng church. So we need to pray and to sigh and cry for that. Naipanalangin natin mga kapatid kaya lumalalim ang kasalanan ng ating iglesia dahil sa mga ganitong bagay na nangyayari po. Sa ibang kapanahonan mga kapatid ay marami pong pagkakataon na makuan po natin ma-discuss yung mga bagay na ito sa trafficking na kung ano mga bagay na isay and cry natin. Medyo lumampas na po tayo sa panahon. Sorry po, Sister Veronicano. Baka may kwan po kayo. Naka-exceed po tayo. Sister Nympha? Isa na lang po, kuya. So ibig sabihin, we are not allowed to join but it is okay to give kung ano para Yes, po tayo you want to support the building? No problem. It is for God's glory. At saka po katulad po ng kahapon din sabi po ay meron daw pong gaganapin na crusade na ang bawat churches ay tinutukahan ng tigwa 1,200 pesos para daw po sa magiging expenses doon po sa gagawing crusade. So yun kahapon din po inaano. So yun po. Yan po yung mga trafficking sa church na actually maraming pera yung conference natin. Kung tutuusin mo ay kayang magkaroon ng crusade actually na without the contribution of the members na kasi pag may mabaptize diyan at magta-tithes na yan, ikita rin yan ng church. So, yan po yung mga tinitingnan natin na talagang napakalungkot na nalulungkot po ako kasi pastor din ako eh. I know the flow of our church. Kaya ipanalangin po talaga natin kasi mahal din natin po yung ating church. Hindi po tayo nag-aatake kundi we are actually sighing and crying for this na ang nangyayari po ay parang ginagawa na lang ng kaparaanan para maka-gather ng pera para makakita pero may mga kwan dyan mga kapatid. Pag money ang pinag-usapan, there will be corruption mga kapatid ang nangyayari. Kahit sa mga gathering ng pera mga kapatid, yan po ipanalangin natin. I cannot judge them, I cannot judge the conference, pero yan po ang napapansin natin sa tagal ko nang naging kwan din po sa church ay nakita ko po yung problema natin. Kaya ipanalangin po natin, mahal natin ang ating church, mahal natin ang mga members sa church. Kaya nga po patuloy tayo na gumagawa para sa Panginoon. Okay, so nag-quad po tayo, nag-exceed tayo sa oras. Isa na lang, konting-konti na lang po, kuya. Apo. Isa na lang, sorry po talaga. So, ibig sabihin, are we not allowed to join the Santa Cena and yung katulad po nung panonood po ng concert
Hindi po, it's not aligned to the will of God po. It's not Tama aligned. po ba? It's not aligned to the said doctrine of the church kasi yung tunay talaga na yung sa Santa Cena gabi dapat ginaganap yan kung talagang gawin, ano? Kaya Santa Cena or Lord's Supper. Yung supper is not done in the morning, in the afternoon, but it should be in the evening. Yan ang Lord's Supper. Okay? At yan ay commemoration or mga ceremonies na dapat maganap po yan when God's people will be gathered in the kingdom. Doon ka na mag-celebrate kasi ngayon ay yes, you can you can participate at the moment, but you can say to them, mga kapatid, ay ang Santa Cena, di po ba, ay ganito, ganyan. So you have the opportunity to tell them, and next time you will say, next time I will not, because I have told you and you are accountable na I am here just to remind, just to let you know that I'm not with this. Pero I respect you, I respect this occasion, ganito, ganyan. Bilang respeto kasi ang love will grow, love begets love. Ayun po yung prinsipyo ng Panginoon na dapat yung pagmamahal pa rin ay nandoon, na paano natin ipahayag yung katotohanan ay out of love, na we should be exercising love for our fellow Seventh-day Adventist. Kasi mahal natin sila. Ang ating church ay nasa low eve. So, ang pag-asa ng ating church ay yung mga would like to reform inside the church. Pero we are attacked of being an offshoot. Yan lang ang kabila noon, na you will be attacked because they don't want na ma-undermine yung kanyang leadership. So ipanalangin lang natin mga kapatid. Okay? Magkuhan lang ako, Sister Veronica, kasi this coming week, I have a week tawag nito, vacation kasi dito sa amin sa Thailand. So we really parang inaano namin na we are taking it tawag nito yung parang ang mga teachers kasi dito sa Thailand pag bakasyon ay okay sila. Pero pag classes, wala talagang time. Kaya we don't have any time for them to witness. So this coming week, Monday up to Saturday, ay nasa Bangkok kami. Vacation kasi. And we have a gathering dito sa Thailand na may mga foreigner na mag-gather together in a hotel, and we will spending time with them. So siguro hindi ako maka-join with you during the morning worship dahil nasa Bangkok nga po kami, pamilya, at ang aking desktop nandito sa office ko sa bahay mismo ay hindi ko madala. So I beg your pardon na hindi ako makapag-kuwan sa inyo during this week. Kaya nag-extend tayo ngayong umaga sa pagpapaalam sa inyo na kung maaari doon ko muna kay Brother Rippy. Pero pagbalik ko, we will continue on. I promise na I will spend time with you during the week or whatever, kung anong availability niyo. Kung the same pa rin na oras, okay lang sa akin. Pero at this time kasi, bukas mag-travel kami to Bangkok and we have a gathering for a week. So that is intensive study din, na we will tackle more deeper, mas malalim. Malalim na mga prophecy ang aming pag-uusapan dito sa Thailand. So hindi tayo makapagpatuloy muna for a week sa ating Bible study, biblical history. Okay lang po sa inyo, Sister Veronica? Okay lang po, no problem po. Bali po next week na po. Next, 'di ba po, this week is hindi po kayo okay. Sa next week na po. Opo. So yun ang namin na nagpapaalam na ako. At least alam po ng ating mga kapatiran
na I have an appointment with some of the nationalities, other nationalities nandito sa Thailand. So pray for that as well. Ipanalangin po natin na may mga kapatiran po tayo mga interested in to study more deeper on the prophecy. So ipanalangin po natin yan at sa ating pagtakop ay Sister Neva, can you lead us a prayer? Kung okay lang po sa inyo. I'm sorry po kuya, again? Can you lead us the closing prayer? Okay po. Okay. Thank you. Okay, so let us kneel down for a prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, puspos ng kahabagan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kami po ay muli nagpapasalamat sa oportunidad na napagkaloob niyo po sa amin upang muli po naming pagbulay-bulayin ang mga banal na salita. At salamat po Panginoon sa pagbibigay niyo po sa amin ng kaunawaan sa mga bagay na nais po ninyo na ganapin namin bilang kami iyong mga piniling bayan. Ama, amin pong patuloy nihiling na naway ang iyong banal na espiritu ang patuloy na mangusap at manguna sa aming mga buhay. Kami po ay gawin po instrumento upang maging kaliwanagan din po kami sa iba. At nawa po Panginoon ay tulungan niyo po kami na sa bawat araw ng buhay. Piliin po namin na ganapin ng iyong kalooban at hindi po ang sa amin. Tawanan niyo po sana kami Panginoon sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala at naway ang iyong banal na bendisyon ang tanggapin ng bawat isa sa amin, maging sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kami po ay iyong gawing instrumento bilang iyong tagabalita sa lahat ng aming mga kasalamuha. Salamat po o Diyos sa mga bagay na ito at naway ang iyong pag-ibig siyang patuloy sumagana sa aming mga puso. Ito po ang aming hinihiling at pinasasalamatan alang-alang pong lahat. Pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. The word. The words open our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Okay, thank you. God bless po sa lahat. Thank you po. Thank you din God bless. po. Okay. God bless po. I'll see God bless you sa inyong next ministry. time. God bless. Opo. Okay, thank you po.